Kautusan ni Kristo'y dalahing batahin, larawan ng kanyang krus, araw-araw na pasanin. Mag-aral sa kanya'y paunang tagubinin, kaluluwang napapagal ay pagiginhawain. Banal na tungkuling ating sinumpaan sa bahay ng Diyos, dooy gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, bawang espiritu, bawang buhay. Sa pamatok niyang malambot, ang dalahin ay magaan, walang mabibigat na mga utos ang may lalang. Huwag lamang lilimutin, sa puso'y iingatan, kaarawan ay lalawig na may kapayapaan. Banal na tungkuling ating sinumpaan sa bahay ng Diyos, dooy gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, ay bawang espiritu at bawang buhay. Banal na tungkulin ating sinumpaan sa bahay ng Diyos, dooy gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, ay bawang espiritu at bawang buhay. Bawang espiritu at bawang buhay. Tayo ngayon natitipon sa harap ng Panginoon. Nabubuklod ang damdamin upang ating sambahin ng buong pag-ibig, habang tayo'y may buhay. Alang-alang sa Kanyang mga kahabagan, na tayo ay humarap na isa
Mic check. haing buhay, banal na kaaya-aya sa paningin ng may lalang na siya nating katampatang pagsamba. Purihin na tinangawin ang Diyos Ama ng pag-ibig. Ang aral niya'y isa-isip, patnubayay makamit ang mga pagdaing ipahayag ng taimtim. Alang-alang sa kanyang mga kahabagan na tayo ay humarap na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa paningin ng may lalang na siya nating katampatang pagsamba. Alang-alang sa kanyang mga kahabagan na tayo ay humarap na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa paningin ng may lalang na siya nating katampatang pagsamba. Open yung mic mo. Hello. Volume. Hello. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay inaanyayahang magsitayo para sa ating panalangin. Sa ating pong mga dako, damihin natin ang presensya ng ating Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito na iyong ibinibigay sa aming lahat na mga magkakapatid upang sa araw na ito ay amin pong magampanan ang isang
tungkuling isinabalikat mo sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, alang-alang sa isang linggong panahon na iyo pong pinuspos ng iyong mga kagandahang loob at mga pagpapala, mga mahalagang bagay na amin pong kinasangkapan at tinangkilik sa pagtataguyod ng pangangasiwa ng aming mga hiram na buhay. Salamat din, Panginoon, sa pananatili ng aming mga buhay na hanggang sa mga panahong ito ay amin pong tinataglay at nananatiling nakatutugon kami sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat, Ama, sa lahat ng butil ng iyong mga pagpapala na nagiging pansagot sa lahat ng aming mga pangangailangan sa bawat araw o oras ng aming mga pagdadala ng aming buhay. Salamat sa mga kagalingan, sa mga karamdaman na tinataglay at tinatanggap ng bawat isa sa mga aliping sa pagdaan ng mga panahon ay hindi naiiwasang dalawin ng mga pagkakasakit o pagdaramdam ng kanilang mga lupang katawan. Salamat sa lahat ng pagdaloy ng mga pag-asa sa mga kapatid na maaaring dinadalaw din ng mga mabibigat na suliranin sa buhay. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay na siyang salaylayan ng aming mga pag-asa sa bawat araw ng aming mga taglay na pamumuhay. Kaya sa umagang ito o sa araw na ito, sa iyo namin ipinagpapasalamat ang lahat ng mga bagay. Dinadakila, pinupuri, niluluwalhati namin, Panginoon, ang iyong kalagayan. Inihahandog namin sa iyo ang pananambahang ito, ang mga awitin na nagdaan sa tinig at labi ng iyong mga anak, ay amin pong inihahandog sa iyong banal na kaitaasan at nawa ay maging mabuting tanawin mula po sa iyong kinaroroonan ang mga tagpo na magaganap ngayon sa bawat lokal ng iyong iglesia na sa araw na ito ay magsasagawa ng mga tungkuling pananambahan at pakikipagkatipon sa bawat isa sa amin. Naway tanggapin mo po bilang mahalagang handog na nagmumula sa iyong mga anak ang mga gawaing ito. Kapi-kapiling namin sa aming mga pananambahan ang lahat ng aming mga kapatiran sa iba't ibang mga bansa na ngayon ay nakatalaga upang sila'y doon magsipaghanap buhay at maglaan ng kanilang mga araw sa pagtataguyod ng kanilang mga pangangailangan sa buhay. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon, kundi sa tuwina ay aalalayan mo sila at lang lahat ng mga kapatid sa lahat ng dako na kanilang kinaroroonan. Patuloy mo pong basbasan at sa tuwin ay gabayan ang lahat ng mga mangangaral na iyong itinalaga na manguna sa lahat ng pananambahan, sa lahat ng lokal na sa araw na ito ay nakahanda na magsagawa rin ng ganitong uri ng gawain. At sa araw na ito, paalinsabay ng aming mga pagpuri at pananalangin, mga pagpapasalamat, ay nakahanda rin kaming makinig ng mahalagang paksa na iyo pong minamarapat na maganap sa tuwing kami ay nagsasagawa ng mga pagtitipon. Alalayan mo po ang bawat isa sa amin, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga bukas na pag-iisip, bukas na damdamin, na nahandang tumanggap ng lahat ng mga binabanggit sa iyong mga kautusan sa pamamagitan ng mga aral at mga katuruan na nagmumula sa iyong banal na kasulatan. Mangyari po na manatili na gising ang mga puso at damdamin ng mga kapatid upang ang mga bagay na kanilang matututuhan ay hindi lamang maging sapat na ito ay maingatan, kundi magamit sa lahat ng mga sandali ng aming mga pamumuhay, magamit namin bilang batas at mga pamantayan kung papaano pa namin mapauunlad ang aming mga pananampalataya.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po ng ito at maging ang mga bagay na hindi na marahil kailangan pang isa-isahin ng aming mga kanikanyang mga labi at palibhasa'y buong pagtitiwala kaming nananampalataya na lahat ng bagay ay iyon ang nababatid, maging hindi man namin ito banggitin ng aming kanikanyang mga labi. Palibhasa, ang lahat ay iyon ang nalalaman. Kaya naman, ang mga bagay na ito ay amin pong ipinagpapasalamat sa iyong pangalan at amin ding hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat and good morning mga kapatid. Sa lahat ng dako, pangunahin po sa lokal na ito, Sampaloc, San Rafael, Bulacan. At siyempre, hindi nawawala na lagi nating kasamang na nanonood every Sunday sa ating online worship services. Ang mga kapatid natin sa OFW group natin, sa lahat ng mga bansa, hello po sa inyo, magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, ang kakambal nating lokal, nakasama natin, maging sa mga anniversaries, ang lokal ng Parañaque City. Hello po sa inyo, good morning. Nakapanood din sa atin ngayon ang Taguig City, ang lokal ng Taguig City. At siyempre, ang lahat pa ng mga kapatid natin na ngayon ay nanonood, nagaling sa iba't ibang mga lokal. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-4 na linggo na ng buwan ng Agosto 26. Subalit, meron pa tayong last Sunday. Meron pa tayong isa pang linggo dito po sa buwan ng August dahil 5 po ang Sunday. Binabati natin ang ating kapatid na nagpapasalamat. Lakip na nagpapasalamat po si kapatid na ang mag-asawang kapatid na Ken at Rose Ann Tan mula po sa lokal ng Calamba, Laguna. Sila po ay naglalakip ng pasalamat dahilan sa pagdiriwang ng ika-9 na kaarawan ng kanilang anak na si Sis Estelar Tan. Bumabati tayo ng magandang ng happy birthday sa kanilang anak at nakikiisa ang bawat kapatid sa pasasalamat ng ating kapatiran. So far, wala na pong ibang nag-message. Wala naman dito, So magandang umaga muli mga kapatid at tayo po ay dadako na sa ating napaka-interesting na pag-aralan ng paksang ito na ginawa po ni Brian Paul Santiago. Ang pamagat po ng paksa, ang kaloobang dapat taglayin ng lingkod ng Diyos. Tayo po, member of the IDBCJ, tungkol sa paghahain ng handog na Diyos din ang nagbibigay. So dito po sa pamagat, marami pong inclusion, maraming bagay ang dapat nating makilala. Unang-una, yung batas na paghahandog, paano ba ito nag-start, nagsimula, at may tinatawag na emotional inclusion. Dapat pala, yung sa paghahandog daw, merong kalooban, may damdamin na nakaugnay. Merong uri ng kalooban o damdamin na nararapat na kapartner po nung iyong ihahandog. Hindi uubran na basta ka na lang nagbibigay, ay marapat na ito sa Diyos. Meron pong equivalent, merong appropriate, karapat-dapat na kalooban. Yung loob, pag sinabi pong kalooban, hindi po loob ng bahay, kundi yung niloloob ating damdamin na dapat na taglayin ng isang lingkod patungkol sa paghahain ng handog. Bilang pasimula, mga kapatid, ating uugatin yung pasimula, paano po ba nag-start o nagsimula yung tungkulin ng paghahandog nating mga tao. Kung ating pong ito magto-throwback po tayo, Siyempre, ang alam natin, pinaka-original, pinaka-unang taong nabuhay sa mundo ay ang family o ang pamilya ni Eva at ni Adan at ng kanilang anak. Nakilala po natin si Cain at Abel. Yan ang first family. So pag binasa po natin sa Bible,
Ang alam lang natin, naghahain ng handog si Cain at Abel. Pero sinerch ko po sa lahat ng talata ng Biblia, wala pong utos ang Diyos sa family ni Eva at ni Adan, not unless hindi po nasulat. Baka ang naging pag-uutos ay verbal na hindi na naisulat ni Moises. Kasi po yung istorya ni Cain at Abel, nasulat lamang, 1,000 taon nang lumipas, nang isinilang si Moises, saka pa lang niya naisulat. So meron sigurong mga bagay na hindi na naisulat. Kasi po may mga tao naghahanap. Inutusan ba si Cain at Abel? Kasi mahalaga pong malaman natin kasi tayo gumaganap dahil sa utos. Ngayon, ang ating pong pinopoint out, gumanap ng utos ng paghahandog si Cain at Abel kahit hindi po inutusan ng Diyos. Ang bubuhayin natin ditong teorya ay ang tao hindi na kailangang utusan para maghandog. Kasi ngayon ang nagiging pintas sa atin ng maraming tao sa paligid, bakit sa inyo sa pagsamba ay may handog ba't may abuloy, sa kanila daw ay wala. Simulan po natin ang pag-aaral dito sa talata, Bradaay, tungkol kay Cain at kay Abel. Ano yung talata na na-record tungkol sa kauna-unahang beses, kauna-unahang tangka ng paghahandog sa Diyos? Sino po ang gumanap? Si Cain at si Abel. Exodo, yung isa pa kanina, yung Genesis. Genesis. Genesis 4:3, at nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. It can be vegetable or prutas po. Sa 4, nagdala naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang mga kawan, mga hayop, at ng mga taba ng mga yaon, at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Ito po ang kauna-unahang verse sa Bible na nagbabanggit tungkol sa gawaing paghahandog. So noong unang panahon, wala pa pong salapi, hindi pa uso yung pera. Kaya kapag ang tao ay nalulugod sa nagiging basbas ng Diyos sa kanila, kasi po, kaya natutong tumiwala si Cain at Abel sa Diyos sapagkat ikinukwento ng kanyang magulang. Direkta, nakakausap po kasi ni Adan at ni Eva ang Panginoon noon. Kaya siyempre, yung mga anak niya naniniwala na meron palang gumawa sa atin, meron palang gumawa ng paligid. Kaya po, sa tuwing sila ay nakakaramdam ng pag-asa o kaligayahan, naging damdamin po ng mag-anak na sila ay naghahandog. Siyempre, iisipin natin, sino ba nagturo kay Cain at Abel? Wala naman silang kapitbahay. So marahil, ang nagturo ay yung ding magulang, si Eva at si Adan, na inutusan po na para magkaroon ng appreciation o ng katuwaan ang Diyos, hindi naman nangangailangan ng pera ang Diyos o ng anumang bagay, ay mahalaga pa rin na nakikita ng Diyos na ang tao ay may kusang pagkilos o bagay na inihahandog sa Diyos. Aanhin ba ng Diyos nung baka o kalabaw? Hindi niya yun papakinabangan. Aanin ba ng Diyos yung vegetable o yung gulay? Noon po ay, ang tawag doon ay sacrifice, sakripisyo. Kung meron kang bagay na mahalaga ay willing ka o malaya ang iyong loob na yun ay sa halip na gamitin mo ay sasayangin mo na lang, isasakripisyo mo, dadalin mo. Kung maalala po natin, ang mga susunod na tangka ng paghahandog ay sinusunog. Sinusunog po yung mga hayop na dinadala sa Panginoon. Ngayon po, ano yung batas o talata na nagbabanggit ng kusang loob na paghahandog? Kaya po natin ito pinag-aaralan, mga kapatid, upang sagutin ang mga tanong ng ating mga kapwa na bakit hindi ba maaari na mananambahan na lang tayo nang wala ng abuloy? Bakit meron pa kayong handog o abuloy? Bakit hindi yan mawala-wala? Yun po yung nagiging pintas. Kasi siyempre alam naman natin napakahalaga. Ngayon, nung araw po sinusunog lang yung baka, yung handog, yun ang tinatawag na sakripisyo. Ngayon, hindi natin pwedeng sunugin ang inyong mga
handog sapagkat may kinapupuntahan po ito na maraming mga bagay. Ipapaliwanag lang natin na hindi kailangan ng utos, hindi po inuutusan, kundi ang sabi po noong unang panahon, meron pong pusang handog. Basahin po natin sa Exodo. Bagaman sa huli may sinabing inutos. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog. What do you mean by kusang handog? Wala pong exact amount. Walang percentage. Pag kusang handog, kung ano lang ang gusto mo. So, ibig sabihin, hindi masama at hindi rin nakasanayan ng tao na baliwalain mo yung mananalangin ka sa Diyos, pagalingin mo ako, Panginoon, iligtas mo ako. Tapos, yung wala ka man lang inihahandog. Kakambal po ng paghiling at ng pag-asa, kung ikaw ay dumadalangin sa Diyos, humihiling ka ng ibang bagay, tapos in return, wala ka man lang maibigay sa Diyos, hindi po ba bahagi ng parang hindi magandang pag-uugali sa tao na ikaw ay puro ka lang hingi, wala ka namang bigay? Kung sabihin ng mga kabataan, walang bitaw, mga ganun po. Kaya yung good manners po ay talagang makikita nung unang panahon pa, may kusang loob. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae, ang puso'y nagkusa na nagpadala ng magagamit sa lahat na gawain. Ito ang malungkot sa huli. May nakalagay inutos ng Panginoon. Kusa, so makikita natin yung pagboboxing nung talata. Sa una, kusang loob. Sa huli, na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawain. Ang inuutos po ay pwedeng magbigay ng any amount. Yun po yung utos. Meron po kasing kakambal na batas noong araw, yung tinatawag na ikasampung bahagi o ang ikapo. Marami pong klase ang ikapo. Bibigyan ko lang po kayo ng impormasyon. Ano ang pagkakaiba ng ikapo o ikasampung bahagi dito po sa abuloy natin ginaganap? Noong unang panahon po, at ito po ginagawa ko pa lang na paksa, ilalabas po natin ito sa September. Ang ikapo po, iyan po ang tax sa government. Kasi po, noong unang panahon, kung maalala ninyo, wala pang established na form of government nung araw. Si Moises, dala-dala niya yung lahi ng Israel, siya ang president, siya ang tumatayong presidente. Ngayon, yung kanyang lahi, lumalakad sila, hindi pa mahigpit ang mundo noon. Mayroong siya ang presidente. So, ang ikapo, yun po yung kanilang, kung equivalent sa panahon ngayon, yun ang income tax. Yun po ang buwis. Kinukolekta ni Moises ang ikapo ng bawat tao, iniipon nila, doon sila kumukuha ng pagkain, doon sila kumukuha ng pagkain para sa lahi ni Levita. Pag-aaralan po natin yan. Diyan sila kumukuha ng panggastos, pagtatayo ng mga tolda, pagpo-provide ng mga gamot at pangangailangan ng buong lahi nila. So, maiko-compare natin na ang religion noon, panahon ni Moises, magkasama yung religion at saka government. Kaya po, hindi natin maiiwasan na malaki ang ibinubuwis noon, yung kung tawagin na ikapo, bukod sa handog na sinusunog, sila ay inuutusan pang magbigay ng ikapo na ang equivalent po sa panahon ngayon, iyon po yung mga tax na binabayaran natin. Kaya mas magastos noon. Ngayon, bakit mahalaga matutuhan natin? Kasi may mga religion po ngayon, especially sa mga Baptist and mga born again, mga Methodist, sila po ay nananatili na kumukolekta pa ng ikapo sa mga kapatid. Which is, according to the information, we can conclude na mali po yung hanggang sa panahon ay maniningil ka pa ng ikapo sapagkat ang ikapo ay iyon po ang buwis sa panahong wala pang gobyerno nung panahon ni Moises. And now, at this present days, alam naman po natin, we are very much aware na nagbabayad po tayo ng napakaraming tax sa gobyerno. Inihiwalay na po ngayon ni Kristo yung tax sa gobyerno sapagkat meron ng gobyerno bukod yung sa religion. Sa religion, abuloy na lang po, kusang handog. And to give you additional information, ito po ang mga tax na binabayaran natin sa gobyerno. Ang income tax po, tayo po ay kinakaltasan ng 35% sa ating monthly income, including business tax. Business tax, if you own a business company, halimbawa may-ari ka ng Jollibee o McDonald's,
Ang nagbabayad po ng tax doon ay yung mismong may-ari. Kung ikaw ay nag-franchise, yung income tax mo, yung total income ng business mo, doon pa rin kinukuha kung sino yung may-ari. At bukod doon, lahat ng product po sa isang business, halimbawa sa Jollibee, pero po tinatawag na value-added tax na yan po ay 12% ang kinakaltas. Ikaw na yung kakain, binayaran mo yung hamburger, ikaw pa yung nagbayad ng tax na dagdag yung 12% sa binayaran mong spaghetti, yung tao ang nagbabayad ng tax doon. Bakit hindi yung may-ari ng company ang nagbabayad? Ganun po kasi ang rulings. Nagbabayad na rin kasi siya ng income tax niya sa kanyang business, which is monthly po. Yung po ang tinutuos ng mga accountant. Hindi po nakalulusot yan. Meron po tayong additional tax na sinasabi na ang tawag po dito ay excise tax. Ano po yung excise tax? Tungkol po yan sa tax ng pag bumibili ka ng gasolina, nakikita niyo sa resibo, meron ka palang, bumili ka ng gasolina, nag-tax ka pala. Tax sa sigarilyo, sa alak, sa pagbili ng sasakyan, yan po ay walang constant na percentage, depende po kung ano yung taon, kung ano yung aaprobahan ng presidente o ng mga gumagawa ng batas, kaya hindi po nakalagay kung anong percent. Pag bumili ka po ng alak, sigarilyo, may nakapatong ng tax doon. Estate tax na may kinalaman tungkol sa mga ari-arian, lupa, at marami pa, mga amilyar pa, hindi ko na po naisulat lahat. Ang mga business permit, hindi po yan monthly, kundi minsanan lang po, at iba't iba pang mga tax. Which is, to sum it up, mas napakarami tayong tax ngayon kaysa sa panahon ni Moises. Ano po, nung panahon ni Moises, bukod yung handog. Maling-mali po na ngayon ay isasama pa sa isang religion o sa church ang pagsingil ng ikapo sapagkat ang ikapo po ay buwes. So pag nakabalita kayo ng isang relihiyon na meron silang tinatawag na tithes, ang English po ng ikapo ay tithes. Sa mga born again po iyan, mali po iyon. Ano po ba principle natin? Kapag ang isang religion nagturo ng mali ng lahat yon. Kung paano, kung iinom ka ng kape at nabagsakan nyo ng isang langaw, definitely, hindi mo na yun iinumin. Kasi madumi na yung kape. Ang pagsukat ng kabutihan ng isang relihiyon, mga kapatid, kapag ka may ginawa kang mali o nagtaguyod ka ng batas na wala na sa Biblia, yun po ay contaminated na. Sinasabi natin na ang relihiyong iyon ay hindi na maayos ang kalagayan. Sinasabi natin ito upang patunayan na hindi lahat ng relihiyon ay tama. Ngayon, going on with our own lesson for this morning, paano nga ba nagsimula? Nakita na po natin ang pagsisimula ng mga handog. So it is very much allowed. According to the history and story, noon pa mang unang panahon ay ipinatutupad na po, bagaman hindi inuutos kundi kusang loob, sa panahon ng pagsamba, talagang meron pong pagbibigay ng handog. Huwag na nating pangarapin yung sasamba ka nang wala kang binibigay na handog, sapagkat dyan sinusukat ng Diyos na ikaw na tao na mangangailangan ka isang araw. Oo nga't malusog ka ngayon, maganda buhay mo. Ngunit darating ang panahong iiyak, ikaw ay luluha at maninikluhod ka sa Diyos ng isang bagay na kailangan mo. Maaalala mo, nung araw pa ako walang inihahandog sa Diyos. Tapos hihingi ako ng mahalagang pangangailangan sa Diyos. Ano ang ihaharap mong muka sa panahong nangangailangan ka na hindi ka pala natuto na magsagawa ng isang katutubong damdamin ng isang lingkod na noong araw pa pinangunahan na ng pamilya ni Adan, pinakita ang kagandahang loob. So we are talking about damdamin at kagandahang loob na maipapakita natin sa Diyos sa pamamagitan ng kusang paghahandog. Susunod nating tanong, kanino nagmumula ang ating inihahandog? Yung ating ipinagmamasungit, yung ating tinitipid-tipid, galing din naman sa Diyos po yan. Lahat ng ating tinatanggap sa araw-araw, dapat nating maintindihan na lahat ng iyong pag-aari ay galing sa Diyos. Yung ibibigay mo ay magro-rotate lang. Ibibigay mo sa Diyos, ibabalik uli sa iyo ng Diyos. Patunayan natin, unang Kronika 29:14.
Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat na bagay ay nagmumula sa iyo, sa Panginoon, at ang iyong sarili ay aming ibinibigay sa iyo. Pag-aari ng Diyos ang lahat ng ating properties, including your monthly salary, ay pag-aari ng Diyos, sapagkat yung lakas na tinataglay mo, yung lakas na ating ginagamit sa araw-araw, pag tayo naghahanap buhay, ay lakas na galing sa Panginoon. So karapat-dapat lamang, pag inisip ng iba, nakakarinig po tayo ng pintas o katatawanan na sinasabi, ang inyo palaigang Diyos ay binabayaran, binibili. Pag hindi ka nagbigay sa ministro o sa iglesia, hindi ka pagpapalain. Tatawa sila. Pero pag binulat-lat mo naman yung kasaysayan ng kanilang relihiyon, mas napakarami namang bayarin. Pag may ililibing, dadaan sa kanila yung bangkay, may bayad po yun. Ang kanilang mga pagbibinyag, ang pagkakasal, puro may bayad. Pupunta sa paaralan, magkukumpil o tawag doon sa may ginagawa. Wala, hindi ko kasi ino-orient ang sarili ko doon. Hindi ako lumaki. Pupunta po doon yung pare sa mga paaralan. May babasbas ang mga grade 3, grade 6, mga komunyon. Pag alis ng pare, punong-puno yung envelope. Sa atin po, nagkakasal tayo, walang bayad. Naghahabilin tayo, walang bayad. Handog lang po pagka yung sumasamba at saka pasalamat, yun lang po yung tanging mga salapi na lumalabas sa ating bulsa. Kapag may nililibing, pinupuntahan natin, tayo pa yung nagbibigay doon sa pamilya ng namatayan. So minsan, kailangan lang din talagang uriratin kung ano ba yung talagang sitwasyon ng isang relihiyon. Maaaring ang napipintasan tayo dahil sa tinatawag na abuloy, sapagkat sa iba naman po, hindi na katulad sa Roman Catholic, talagang kahit maganda bestida mo, maganda pantalon mo, you will just listen to the lesson ng pare, and then afterward, pwede ka na lumabas. But kung sino lang yung nagsushoot doon. Kaya nagkakaroon sila ng pinta sa atin. Ba't kayo nagbibigay pa kami? Hindi na. At sa kanila, pakalansingan. Kasi ang bigayan sa kanila, parang panghuli ng paro-paro. Kapag buo ang nilagay mo, hindi tumutunog. So parang feeling mo ay sikat ka, kailangan maraming barya yung nilalagay mo para matunog. So ganun lang sila. Sa dami ba naman nilang miyembro, talagang konti lang ibigay, piso lang ang ibigay mo. Kung sila ay, we are 120 million Filipinos, sabihin na lang natin na 70 million sila, piso-piso na lang, talagang malaki ang pondo nila. Makapagpapagawa talaga ng mga simbahan na malalaki. So, yun po yung justification. Kaya hindi sila sanay na nagbibigay ng abuloy na mga 50 pesos or 100. Meron din namang iba, lalo na mga politiko, talaga nagbibigay ng malaki. So, we are talking about accounting and finances. Kaya puro pera po yung ating pinag-uusapan. Pagpasensyahan na po ninyo, yan ang ating paksa. Susunod na talata, ang parte natin ay ang kaloobang handang maghain at magsakripisyo. Ang sinusukat po ng Panginoon is not exactly the amount, hindi po yung halaga, kundi yung naging damdamin mo na ang iyong pagsisimpan, ang iyong paggagayak, na Sabado pa lang ng gabi, nasa puso't isip mo na meron kang iaandog, excluded yung feelings mo ng masaya ka, na ikaw'y sasamba, bukod po yun. So ang sinusukat po pala ng Diyos, hindi yung laman, kundi yung loob. Hindi yung halaga ng salapi, kundi yung damdamin mong naramdaman sa iyong pagbibigay. Ikaw ba ay willing? Hindi ba masama loob mo? Wala bang naapektuhan? Wala bang away na naganap sa inyong mag-asawa? Mula nung ikay umalis, hindi ka ba pinigilan na gagastusin mo itong ganito, ganyan? Ano yung naging damdamin? Yun po yung mahalagang sinusukat. Basahin po natin. Genesis 22 verse 1, patuloy sa 2, patuloy sa 9 at 10. Dire-diretso po nating basahin. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya sinabi, Abraham, sinabi niya, narito ako. 2. Noong po kasi wala pang pera,
Sinubok ng Diyos si Abraham, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaraong ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya roong handog na susunugin. Napakabigat nun. Solo mong anak, kasi wala pang pera. Ayaw ng Diyos ng baka, ayaw ng Diyos ng kalabaw, ayaw ng Diyos ng kambing. Sinusubok niya ang puso, ang damdamin ni Abraham. Kung kaya bang patayin ni Abraham yung kanyang sariling anak, tayo ba kaya natin yon? Baka magtanong ko, kaya bang patayin ng isang asawa? Baka sabihin, pwede po, kaya po. Yung mga galit sa asawa. Pero ang anak mahirap. Pagka luko-luko na ng anak, hindi mo kayang patayin. Yung kaso ngayon dito sa San Rafael, na binibintang sa nanay, possible daw na yung nanay ang pumatay sa dalawang anak. It can be possible, but the question is, ba't kailangan mo pang dalhin sa gubat kung papatayin mo rin lang pala? Hindi mo na lang sa bahay binaril. Diba? So may punto pa rin doon na siya ba talaga? Kasi kung papatayin mo, meron kasi mga nasisiraan ng ulo, at saka yung included dito, yung paniniwala na pag namatay, langit agad. Meron kasing mga tao, tulad ng Muslim, kaya sila willing na willing mag-suicide. Ang doktrina sa kanila, once na namatay ka sa pakikipagyera, paggising mo, langit na. Kaya po masama yung paniniwala na yun na pag namatay, langit eh. Meron po kasi mga nanay na naghihirap o tatay, pagsawa na sa hirap, papatayin na yung anak, saka sila magpapakamatay. Dahil ang kanilang expectation, paggising nila nasa langit. Ganun po yun, mayroong mga ganung bagay. Ngayon, tuloy, hinihiling ng Diyos kay Abraham ang anak niyang si Isaac na iyong minamahal at pumaroong ka. Susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Next, 9. At sila'y dumating sa dakong kanyang sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. 10. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. Putol, may suspense hindi pa tinuloy ni Brad Brian. Alam naman natin istorya, pinigil ng Diyos si Abraham. Huwag. Kasi ang sinukat ng Diyos yung puso ni Abraham. Pag sinabi pala ng Diyos na tatalon si Abraham. Pag sinabing tagpasin mo ang ulo ng iyong anak, tatagpasin na nga niya. Sa sobrang pananampalataya. Yun po yung sinusukat sa paghahandog. Hindi naman gusto ng Diyos na patayin yung sinukat lang niya kung kaya. Kaya nung ako mang isasaksakin, pinigil ng Diyos. Nasukat ng Diyos kung gaano kagaling manampalataya si Abraham. Tayo po sa panahon natin, hindi naman hihilingin ng Diyos na kunin ang buhay ng ating mga anak. Hindi hilingin ng Diyos na ibenta mo ang iyong bahay o ang iyong sasakyan. Kundi ito ay naging bahagi lang ng tungkulin ng isang tunay na lingkod na sa tuwing tayo sumasamba, mananalangin, magpapasalamat, aawit, makikinig ng aral, and then bahagi ng kakumpletuhan ng isang pagsamba, tayo po ay nagbibigay ng handog na kaloob na nagmumula sa damdamin ng sincere o tapat na damdamin na bukal sa loob na hindi masama ang loob mo. Baka mamaya nagbigay ka nga ng 100 nanghihinayang ka naman. Yung pandiesel mo sa halip na 500 naging 400. Sayang sayang. Pero mas madalas, mas magastos tayo sa maraming bagay. Di po ba? So, napakaliit lang ng percentage. We are talking about percentage ng ating handog. Kaya, inaasahan po natin at ng lahat ng ministro na ang paksang ito ay tumutulong upang mapagaan, maituro sa mga kapatid kung gaano kahalaga ang handog na abuloy na ito po ay katutubong. Hindi man batas. Hindi po siya actually batas, kundi pusang loob nga. Kaya pag sinabi mong kaya ka lang sumusunod dahil batas pala, kung hindi ka pala binatasan, wala ka ng kwenta. Tulad din po ng pagsamba. Tayo ba'y sumasamba dahil batas? Hindi na dapat tayong batasan. Dapat ay bukal sa loob na tayo ay magsagawa ng pananambahan o pagpapasalamat, pagpuri sa Diyos. Hindi dahil sa ito'y batas, kung hindi dahil ito ay kusang lumalabas sa ating damdamin. Yung tinatawag na kalooban. Next. Tungkol sa subok na katapatan at kahandaan ng damdamin, tungkol sa paghahandog, Genesis 22:11 up to 13.
At tinawag siya ng anghel ng Panginoon. Ito po pala yung continuation. Tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham! At kanyang sinabi, narito ako. 12. Ito yung pinigil po si Abraham. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. So pinuri po ng Diyos, pinuri ng anghel na representative ng Diyos. Ang trabaho po kasi ng anghel nun, either si Miguel or si Gabriel, yun yung utusan ng Diyos eh. Mali po yung paniniwala na napakaraming anghel na binabanggit. May San Rafael pa. Wala nga San Rafael sa Bible. Yun po yung mga utusan ng Diyos pagka pupunta sa lupa. Hindi Diyos ang pumupunta, yung anghel niya. Kaya kinausap si Abraham, sabi ng anghel, stop! Look and listen. Sabi dun kay Abraham, huwag mong patayin ang anak mo sapagkat nasukat na ng Diyos ang iyong kalooban. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na nahuli sa dawag. So yung tupa na yun, hindi niya alaga. Ano tawag doon? Wild. Wild yung hayop, yun na lang ang naging handog. Sa dawag na kanyang mga sungay at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa. Parang ganun lang kabilis hulihin yung tupa. Pero naghabulan pa siguro sila nun. At siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Very inspiring na kasaysayan o istorya dahil nagpakita ng pagiging subok na lingkod o ama, yung makakaya mong ipagkaloob pati buhay ng sarili mong anak sapagkat Diyos ang humiling at ang Diyos naman ay Panginoon din po talaga ng awa, hindi niya hinayaan na mangyaring ang mamatay yung bata. And then lumaki si Isaac, naging ama din ng maraming mga lingkod, naging anak niya si Jacob. Alam po natin istorya, kambal ang naging anak ni Isaac, si Esau at si Jacob. Si Esau dapat ang magiging panganay na pagmumulan ng lahi, ay medyo, ang ugali ni Esau medyo matakaw. Umuwi siya ng bahay, gutom na gutom siya, pero siya yung hunter eh. Si Jacob ay medyo homey. Gusto lang niya nasa bahay. Ayaw niya na naarawan, hindi siya masyadong masculine, hindi siya ganong matipuno. Katukatulong lang siya ng nanay niya sa pagluluto. Umuwi ng bahay si Esau, ay gutom na gutom. Matalino si Jacob, siguro yun nga yung talagang katalagahan. Kasi hindi po pwede na matakaw lang ang magiging isang puno eh. Sabi ni Jacob, sabi ni Esau, nagugutom ako, ano ba meron dyan? Sabi ni Jacob, meron ako dito, fried chicken, spaghetti. Pero bago mo kainin, mag-usap tayo. Mula ngayon, ako na panganay. Pumayag si Esau dahil sa isang platong pagkain ay ipinagpalit niya. Kasi ang kambal po, minutes lang ang pagitan eh. Kung halimbawa, ipinanganak si Esau ng alas 7:30, minutes, mga 3 minutes, lumalabas na agad, parang baboy eh. Lumalabas na agad, mga 5 minutes, hindi pwede ako magkamali, or 10 minutes. Ang panganay talaga si Esau, although they have the same date of birthday, iisa birthday nila. Ngayon, ayon dun sa kasaysayan, ang naging panganay na ay si Jacob. Kaya nung mamamatay na si Isaac, pinasbasan niya bilang susunod na leader ay si Jacob instead na si Esau. Kaya ang istorya ay dito na nagmula kay Jacob na nagkaroon ng, according do sa mahalagang data, 12 lalaki, pero meron pa siyang anak na babae na si Dina. At nung aming i-search, hindi pala nagtapos doon. Marami pa palang susunod na mga naging anak pa. Pwede nyo rin pong i-search sa inyong internet. Kasi ang ating first-hand na knowledge, kung ano lamang yun, lagi na pag-aaralan, na may anak na 12. Kasi po noong unang panahon, ang binibilang lang po ay mga lalaki. Totoo po yun, wag na pong magdamdam ang mga babae na laging naghahanap ng batas, ng equal
equal rights, ganito at ganyan, gender equality. Nung araw pa po talaga, ang gawain lang ng babae ay magmahal at mahalin. Pagdating sa bilangan, kahit po noong 19 forgotten, ang bumoboto lang po sa eleksyon, puro lalaki lang. Ngayon naman, ang daming mga hinihiling ng kababaihan, equal rights, gender equality. Pero kung aalamin natin sa batas talaga, at ang pinakamahalagang aklat ng batas ng mundo ay ang Biblia. So on and so forth, lumalawag yung aking kwento. Sa susunod na paksa na po yung iba. Ang pinag-uusapan natin, kalooban, ang damdamin, mahalaga. Pag kayo po ba ay naghahandog, ano ba naging damdamin mo? Yun po yung mahalaga, not exactly the amount. Pero, kung kaya rin lang, ilagay na natin sa mas kagila-gilalas na handog, na pakikinabangan ng lahat. Justified. Kung maayos naman ang pamumuhay mo, siguro naman, hindi naman tama na 5 piso lang bibigay mo, di ba? Tapos paglabas mo ng simbahan, nakakita ka ng fishball, naka 50 pesos ka nang kinain na fishball. Tapos ang inabuloy mo lang 15. Times 4. 60 pesos sa isang buwan ang naitulong mo sa pangasiwaan ng Diyos. Samantalang, ang nasigarilyo mo ay 2 kaha isang araw, 200 pesos ang isang kaha ng Marlboro. Araw-araw 30 kaha ng Marlboro times 200 ang nilaplap mo sa isang buwan compared sa iyong magandang damdamin na dapat mong naibigay bilang handog sa samahan, not exactly sa Panginoon. Kasi pag binibigay mo sa mga ministro, para gumagandang lalaki mga ministro, baka binibili ng kung ano-ano. Ang handog po, sabihin, hindi naman natin mapipigilan mag-isip yung mga tao eh. Yun yung pinapaksa natin. Ano naging damdamin mo after mo magbigay? Baka kung ano-ano binibintang mo. Mga kapatid, sariwain natin, anong unang panahon nga sinusunog eh. Nagbigay ka ng baka, sunog. Pag taligot mo, uwi ka sa bahay, hindi mo naiintindihin yun. Kasi sinunog na yun eh. Naibigay mo na, consider it na ito ay sunog na. Kung saan man yan dinala, huwag mo nang uriratin dahil sa hanggat inuurirat mo yan, sumasama ang budhi mo. Nagbigay ka nga, saan kaya dadalhin ng ano? Saan kaya dadalhin? Diba, ano naging damdamin mo? No? Sumama ang damdamin mo. Yun ang pinag-uusapan natin. Kaya mo ba? Kung hindi mo kaya na hindi na mag-isip, huwag ka na magbigay. Yun ang pinag-uusapan doon. Yung kalooban, yung damdamin. Kapagkat originally, sinusunog lang po yung abuloy talaga nung unang panahon. E ngayon naman, siyempre, kaysa sunugin natin, ginagamit natin sa pag-ikot ng pangasiwaan. Pambili ng sasakyan, pa-repair ng mga kapilya natin, at pinakamahalaga, yung ating pong honorarium ng mga ministro. During our time, hindi ko naman po kino-contest yung nakaraan. Kami po, ang honorarium lang lamang namin, 800. Ngayon po, pinagawa kong 5,000 ang mga senior at 2,000 yung mga bago. Kaya halos yung monthly natin, wala naman ding natitira. Baka isipin nyo, meron ako iniipon ng 1,000,000. Wala po. Yan po ay ginagastos talaga natin sa kasi mahirap maging ministro. Limited ang kilos mo. Hindi ka pwedeng mag-abroad. Hindi ka pwedeng pumunta, mag-taxi ka sa Zamboanga City or what. Dito ka lang sa paligid mo. Yun yung ating sinisweldohan. Na kailangan naman nila makaranas ng medyo matinu-tinong buhay. Ilan sa kanila, magsasaka lang, nag-aalaga ng baboy. Buti nga kami ni Brad Brian, may trabaho. Kaya hindi kami masyadong kapag bibintangan na, sa inyo napupunta yung yung abuloy. Huwag na pong iniisip yun dahil yun yung paksa. Habang nag-iisip ka na kung saan napupunta abuloy, yun yung kalooban mo na sumasama ang budhi mo. Tapos hihiling ka kinabukasan sa Diyos na, Panginoon, iligtas mo po ang aking pamilya sa araw na ito. Panginoon, pagalingin mo po ang aking karamdaman. Tapos sasamba, nagbigay ka ng 20. Saan kaya dinadalay 20 na yung abuloy ng buong pangasiwaan? Masama budhi mo, kapatid. Alangan naman na hindi na natin, meron akong amain sa Sabang pamangkin ng lola namin.
may religion siya, humiwalay siya sa born again, kasi mayaman siya, meron siyang litsunan eh. Nung last na nagkukwentuhan kami dito, nung patay ang kapatid na matanda, kanya daw pangungunahan ng isang relihiyong walang abuloy. Kasi marami siyang pera eh. Doon lang naman ang lokal niya, kaisa-isa sa sabang lang. Hindi siya makakalawig. Sinisiguro kung hindi siya makakalawig pag walang abuloy. So, hindi ka makakapunta ro, wala. Mahal-mahal ng diesel. Ewan ko kung ano na nangyari. May miyembro siya doon na talagang walang handugan, walang abuloy. Eh, hindi mo naman maiaalis na isipin niya yun. Yun ang isip niya. Hindi naman natin isip yun. Bahala siya sa buhay niya. Pero yung sasadyain natin na mula sa araw na ito, wala ng handog para nating sinira ang batas ng banal na kasulatan. Hindi ka para pinanganak ngayon para baguhin mo ang nakasanayan ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Kung sa panahon pa ni Abel at ni Cain ay may handugan na, huwag mong alisin yan. Sapagkat diyan sinusukat ang isang matinong tao sa kalooban, sa damdamin. Not exactly the amount, pero ibinatas po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, wala ng 10%, wala ng ikapo, walang 30%, walang 13%, kundi ang sabi, kung ano ang maluwag sa damdaming matino. Kasi maluwag, 5 piso. Maluwag sa loob mo, hindi matino yun. Kaya ito ang pinag-aaralan natin, ano yung kaloobang mahusay. Next, nasan tayo? Kaya marapat na nagmumula sa puso. 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Na pagtaligod mo, happy ka, wala ka nang inuurirat. Ganun po yun. So yan ang ating learning. Pag magbibigay tayo, kung gusto mo, 20%, it is very much accepted. Kung gusto mo, buong sweldo mo, ibigay. Kung maluwag sa loob. Pero kung masakit naman sa puso mo, huwag na. Ang sinasabi lang natin, we are against doon sa rulings ng ikapo, 10% mali po yan sapagkat iyan ay tax po yan noong unang panahon. Wala pang gobyerno. Kaya mali na ang mga born again ngayon ay meron pa rin ikapo dahil meron na tayong gobyerno ngayon. Ang ating government ang sumisingil na ng iba't ibang tax. No need na ang iglesia ay maningil pa rin ng ikapo dahil yun po ay buwis. Hindi po siya abuloy. Kaya pag ang religion nyo ngayon, mga nakapanood sa atin ngayon, we are live at this present hours, mali po ang batas ng ikapo. Ang tama po ay handog na kusang loob o yung maluwag sa damdamin. Susunod na talata bago tayo magtapos. Mateo 12:41 hanggang 44. Hindi base sa mayaman man o mahirap. Hindi tinitingnan sa kung mayaman ka man o mahirap. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat yun yung binasa ko kanina. Nabasa ko na yan. Marcos 12:41 hanggang 44. Yan. Akala ko yun na eh. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman. Ano po yun? Yung lagayan, yung baul. Nung araw, wala pang bolt eh. Yung bolt sa bangko. Yung kabangyaman, sa chapel nila, meron silang lagayan ng mga bigay. Ito yung medyo develop na. Yung meron ng mga pesetas. Ano yung pesetas? Meron ng mga silver coins. Pero nung way back sa panahon pa ni Moises, wala alam pera. Ang handog lang noon, mga hayop at services, human services. Maglilingkod ka ng gamit yung katawan mo na walang sweldo. So, nung medyo na-develop na, naging civilized na panahon, naka-invento na ng silver. Yun yung pera. Kaya sa Marcos po ito, may pera na. Sa Bagong Tipan, puso na pera nun. Kasi di ba si Judas binayaran ng 30 pirasong pilak para ituro lamang si Jesucristo. May pilak na nun. May pera na.
Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. May isang bagay na nais nating linawin. Nung isang pagkakataon, during the 90s, may ministro ng dating daan na sumamba under sa pangangasiwa ni Brad Doroy. After nung samba, kino-contest si Brad Doroy na mali daw ang ating paraan ng paghahandog ng abuloy na pinupuntahan sa upuan. Ang sinasabi, ayon daw sa Biblia, ay yung tao daw ang lumalapit. It is not a general rule, mga kapatid, na pag-uusapan pa ba kung paano yung proseso ng paghahandog? Kung nakangiwi ka ba, kung paano, lalakad ka ba o magbibigay? Same din naman, di ba? Ang kabangyaman, wala namang sinabing naka-still. Pwedeng, dala-dala ng isang tao at inilapit at yung tao naglalagay. May nakalagay ba doon na nakapix lang yung kabangyaman? Although hindi naman siya dapat pag-urirado pagdaanan ng diskusyon na patutunayan ko na ang abulo yan ay nakapix at hindi dala-dala ng tao. Hindi naman ikaliligtas na yun ng ating kaluluwa. Napakaliit na matter nun. Kumbaga sa ulam, kung hindi mo nalagyan ng paminta, ulam pa din naman yun, hayaan mo na. Eh sila mahilig sa contest. Ngayon, dito raw, inihuhulog. May nakalagay ba dyan na nakapix? Wala naman, di ba? So pwedeng dala-dala yan ni Brad Jumong at inililigid sa bawat kapatid. Minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ng salapi sa kabangyaman. O dala-dala ng bata, nilalapit sa'yo, inihuhulog. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng marami. Siyempre, it is always accepted yung the fact na ang mayaman, siyempre, normally sa kanila, malaki, bibigay, mayaman eh. Bihira yung isang mahirap na magbibigay ka ng malaki. So, accepted yon. Huwag ka makipag-contest na, ako, 1,000 binigay ko. Sasabihin ng katabi mo, eh tama lang na 1,000 bigay mo, mayaman ka naman eh. Ikaw mo ba't ako'y mahirap? 1,000 din ang bibigay ko. Hindi po ganun. Ang ating moment of ano dito, yung learning na dapat nating makuha, hindi dapat sukatin sa pagiging mayaman o walang dapat fix. Walang fix na halaga. Kasi pag nag-fix ka ng halaga, laging puro mayayaman lang maliligtas. Pag hinabol ng mahirap yung fix na yon, mauubusan ka ng miyembro. Matitisod yun. Ikaw, sabi sa Biblia, huwag kang maglalagay ng katitisuran sa gitna ng bayan. E ministro ka, nag-fix amount ka. Mula ngayon, ang abuloy na ninyo, 100. Tisod yun. Lahat ng mahirap, hindi nasasamba. Kaya sila natin walag dahil sa iyo. Ikaw ang gumawa ng paraan para sila ay mapunta sa impyerno. Kaya wala tayong fixed amount dahil puro mayayaman lang ang maliligtas pag may fix. Kaya ang batas, kung ano ang kaya mo, yun ang sundin. Pero dito, napansin talaga na yung mayayaman naguhulog ng marami. Continues. Pero meron dyan sa huli, 42. Meron dyan na may nakapix. Ang point ko lang, may nakapix, meron din, pwede din naman na basta hinuhulog mo. Lumapit ang isang babaeng bao. Yan lumapit. Eh paano kung si Jumong ay nandito? Nakalimutan ni Jumong. Siyempre, lalapit talaga yung kapatid doon. Laban pa? Pwede namang hindi ba kung mo sinabing lumapit ay nakapix na yon? Ikinag-question kasi ng pastor yun ng iba eh. Kaya naman natin sagutin yun. Kaya lumapit na umihi si Brad Lando, nandito na si Brad Jumong. Kaya siya lumapit. Ganun yun. Ganun lang sagot doon. Lumapit ang isang babaeng bawat siya naghulog sa 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. 43. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang dukhang baong babae, dukha po yun mas malaki yung kanya ibinigay, 1 beles ba sabi? Parang katumbas yun siguro ng 1,000. Pinuri siya, sabi niya, kayong lahat, look,
Maraming mayayaman, nagbigay ng malaki. Pero iba yung babaeng bao, nagbigay siya ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabang yaman. Dinaig pa ng babaeng mahirap yung bigay ng mga mayayaman. Pinuri lang. Ano ang sinusukat doon? Yung loob, kahanga-hanga yung loob na damdamin ng babae. Pero hindi batas na kapag bao ka, na kapag mahirap ka, dapat ay isang beles ang bibigay mo o 1,000. It is not a general rule. Hinangaan lang yung babae dahil sa kanyang tapat na damdamin na nakaya niyang magbigay ng malaki. Hindi naman siguro laging pagsamba. Yung pag ganun ang ginawa mo, hindi ka magiging babaeng bao. Bangkay na bao ka na. 2 buwan pa lang, naubusan ka na ng pera sa gutom. So yung nagawa mong minsan, sapat na siguro yung minsan. So sa next Sunday, magbigay kayo tigit-tigit 1,000. Doon na kayo natiwalag. Tinuruan na ka ng kota ha. Pati ako tiwalag. So biro ko lang po yun. Ito yung mga moment in time na may kahanga-hangan damdamin na pinapakita yung isang tapat na lingkod. Buong kanyang ikabubuhay, 44. Yun. Next na talata, kaya ang mag-asawang si Ananias at si Sapphira, meron namang another story. Merong mag-asawa, magbebenta sila ng lupa, nagkwentuhan sila, sabi, pag nabenta yung lupa, kalahati, bibigay ko sa iglesia. Ganito ganyan. Ang nangyari nung mabenta na, nakalimutan na yung pinag-usapan. Ito, istorya. Gawa 5:1 hanggang 11. Ganito ba tayo? Maraming panata. Paggaling ko, Panginoon, pag-aabuloy ako ng malaki, gumaling. Nakalimutan na yung pangako sa Diyos. Huwag tayo mamamanata nang hindi natin ginagampanan. Datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari. Nagbenta siya ng pag-aari at inilingid. Dinompet, mga kapatid, dinompet yung 1/4. Inilingid ng isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. 1/4 of the proceed binigay sa mga apostol. Prior to these verses, mga kapatid, meron pa kasing ibang talata bukod pa to. Sa 4 pa yun, sa una, nagplano silang magbenta. Hindi ito yung istoryang unang-una ha, yung 1, hindi yan. Pinlano nila yan na pag nabenta yung ating lupa, bigay natin lahat. Something like that, bibigay sa iglesia. Nung mabili na, tinago na yung kalahati, at yung kalahati lang ang binigay sa iglesia. So what is wrong with that? Nagplano ka kasi, kung ano yung unang iniisip mo, dapat yun ang gawin mo. Or else, hindi ka na dapat nagsabi na, ay pag nabenta yung lupa, bibigay ko lahat. Sana hindi mo na inisip yon. Kasi naaprubahan na yon, nakita na ng Diyos. Aasahan na ngayon ng Diyos na kung gagawin mo. Mabuti pa hindi ka nagpanata, hindi ka nagsabi. Hinintay mo munang mabenta, saka ka nagplano, ito bibigay ko sa ganito, bibigay ko sa anak mo yung isa, sa yung isa sa iglesia. Mas tama pa yon. Kasi ang plano nila nung una, ibibigay lahat. Nung nabenta na, sabi, inilingid yung isang bahagi, na kakuntsaba niya yung asawa niya, at yung natira ay inilagay sa paanan ng mga apostol. Ibinigay na. 3. Mahaba ito, hanggang 11. Samahan natin ng konting bilis, brada ay. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, nalaman ni Pedro, binulong ng Diyos Pinuspos. Bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. May CCTV, hindi pa uso CCTV, pero nalaman ni Pedro na naglihim sila. Ibinulong ng anghel, binulong ng Diyos kay Pedro. Na yung tao na yon, scam. Ang sabi, bibigay lahat pero hindi tinotoo. 3, 4, nang yaoy nananatili pa, hindi ba yaoy nananatiling iyong sarili? Nung hindi pa ika nabibenta, di ba sa iyo yun? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka na nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. What is wrong with that? Nung ikang hindi pa nabibili, kung ano-ano sinasabi mo, kung ano-ano plano mo, na ibibigay mong lahat sa pangasiwaan, ibibigay mo lahat sa iglesia. Bakit nung nabili na? Ginamit mo ang iyong karapatan para magdesisyon. Mali ang desisyon mo, kinuha mo yung kalahati.
Hindi na sa iyo yun, naipangako mo na eh. Kaya wag muna tayong magpapangako ng bagay na hindi mo kayang tuparin. Ano nangyari? At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay siya at nalagot ang hininga. Ang bilis ng karma noon. Buti ngayon hindi. Dati pag nagsinungaling ka sa Diyos, mangingisay ka na lang agad. Sana ganun ngayon. Lahat ng masamang tao, mangingisay na lang agad. Pag sumamba sa Diyos-Diyosan, mangingisay. Para matuto ng matuwid na paglilingkod ng tao, dapat oras-oras may kumikisay. Nung araw, ganun eh. Handusay, nalagot ng hininga at sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Yung asawa niya, nasa labas pa. Pumasok lang si Ananias. Hindi alam nung Sapira na patay na yung asawa niya. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, nahandusay, nalagot ng hininga at sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. 6. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya binalot at kanyang dinala siya sa labas at inilibing. Wala nang burol-burol. Ang simenteryo noon kung saan lang mahukay. So, hindi alam ng mga anak na ilibing ni tatay nila dahil sa pagtataksil sa pangako. Nasaan na si Sapira? At may 3 oras ang nakaraan na ang kanyang asawa na hindi pa nalalaman ang nangyari ay pumasok sa chapel. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang gayon ang lupa at sumagot si Sapira, oo, pinenta na po namin. Sa gayon. 9. Tatapot sinabi sa kanya ni Pedro, nakita nga sa CCTV, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ng mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Nasabihin na lang na patay na iyong asawa, sinabi mo, ayun yung mga lalaki naglibing sa asawa mo. Nagulat si Sapira, what? Where is my husband? Inilibing na. Ano nangyari? 10. Pagdakay nahandusay din. Bigla ring nangisay si Sapira. Sa paanan ang babae at nalagot ang hininga. Walang sakit yun, ha? Bigla lang pinarusahan ng namatay. Sana ganun ang gagawin ngayon sana eh. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay at siya ay kanyang inilabas, inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Wala nang death certificate, wala nang punerarya, inilibing na lang agad sa labas. Ganon kahigpit ang batas ng unang panahon. Ngayon naman hindi. Pero ginagamit lang natin yan dun sa idea ng moral lesson na kung ano yung pinangako mo sa Diyos, gagawin mo. Halimbawa, sa birthday ko, mag-aabuloy ako ng 2,000. Tapos dumating yung birthday mo, hindi mo naman ginawa, may kasalanan ka sa Diyos. Hindi ka man mangigisay agad. Hintayin mo na lang kung ano mangyayari. Siyempre, hindi naman tayo nag-expect na may masamang mangyari sa atin. Ano? Gawin na lang natin yung normal. Huwag na kayong mamamanata ng imposible. Yung kung ano lang yung kaya, yun ang ating ipanata. Next, 11. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. So, tinuruan ng leksyon yung mga kapatid na hindi marunong tumupad sa pangako. Including, nung tayo bautismuhan, ilang beses nagtanong yung ministro, nakailang opo tayo nung bago, naalala nyo ba kung ano yung mga tanong ni Brad Ruben? Dalawa lang naman ang nagbabautismo sa atin, either Brad Ruben or Brad Polly. There are chances si Brad Duroy. Napakarami nilang tanong. Opo, opo, opo. Isa ron yung sasamba ka tuwing linggo. Naipangako mo yan. Naipangako natin yan. Kaya sa tuwing tayo uma-absent, kulang na lang, humandusay ka kung parurusahan ka ng Diyos. Hindi ka tapat sa pangako mo sa Diyos na ikaw ay laging a-attend ng pagsamba. Marami tayong pangako sa Diyos, baka hindi natin ginagawa. Ay marami tayong utang sa Diyos. Huling talata. Ang handog na hindi galing sa mabuting damdamin, baliwala rin. Kahit malaki ang bigay mo, kung hindi naman bukal, wala ka namang alam kung tungkol sa ambay binigay mo, wala ring bisa ang ating handog kung hindi natin sinusuportahan ng matuwid na damdamin. Hebreo 11:4, huling talata. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay
Cain. Ano ibig sabihin? Si Abel, kaya naibigan ng Diyos yung handog sapagkat malalim ang pananampalataya ni Abel. Si Cain, ang dala niya prutas at gulay, tapos wala nang pananampalataya, puripot pa. Kaya double ang kaso ni Cain. Walang pananampalataya, puripot pa. Si Abel, may pananampalataya, maganda pa yung bigay niya handog. Kaya nangyari, nainggit si Cain, ang ginawa niya, dahil lang doon, nagselos, pinatay niya yung kanyang kapatid. Kaya ang unang-unang kriminal sa mundo ay si Cain. Ang unang-unang pinakamayamang tao sa mundo ay si Adan. Bakit? Kanya ang lupa, buong mundo. Siya lang ang tao eh. Pero hindi pa uso noon ang titulo. Ngayon, kung buhay si Adan at wala siyang titulo, wala siyang bitaw. Siya pa ang ngayon mawawalan dahil wala siya. Nauso na yung registration, nauso na yung titulo eh. Kaya ngayon, naawa nga ako sa mga taong pinapanganak ng nabubuhay sa Pilipinas na kita mo, nagkakariton lang. Walang lupa. Pero ang mundo ay provided ng Diyos para sa tao, para tirhan. Ang nakakalungkot, ngayon, may mga tao na walang lupa. Napunta lang po doon yung usapan. Pero ako nagtataka, bakit lahat ng pulubi may kariton? Ibig sabihin ba, lahat na nagtatrabaho sa palengke nagiging pulubi? Mahal po yung kariton na yun eh. Minsan nagtanong ako at gagamitin ko nga sa aking pagmamasrom, gagawa ako sana ng 2.5 na yung isang gulong. Pero magtataka ka sa mga pulubi sa kalsada, may kariton. Ano kaya yung binili kaya nila o dinompit sa palengke? Ang dami ng problema, nagdadagdag pa ako ng problema sa ulo ko. Assignment niyo po yan, ikwento niyo sa akin sa susunod kung bakit lahat ng pulubi may kariton. Ano ba huli nilang trabaho? Kargador? So ito po ay aral na nagsasabi na ang binibilang, ang tinatanggap ng Diyos ay ang isang naghahandog na may malalim na pananampalataya. Kahit napakalaki ng handog mo, kung wala ka naman pananampalataya, inabayaran mo lang ang iyong mga absences. 4 weeks kang di sumamba. Tapos nung sumamba ka, nagbigay kang 2K. Wala yun. Wala ka naman pananampalataya. Kaya iyan po ang ating kabuuan ng lesson natin for this morning. At nawa ay marami po tayong napag-aralan, natandaan, including yung mga taxes po natin sa government, and lahat ng accounting matters, finances matters natin, at yung pinaka-main idea, yung damdamin po natin, yung kalooban sa paghahanda ng ating mga handog. Thank you very much sa pakikinig. Muli po tayong tumayo, mga kapatid. At sa mga kapatid sa Tungkong Mangga, papunta na po ako riyan pamaya-maya. 2 p.m. po ang ating start. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyong pangunguna, sa iyong mga kagandahang loob, ligtas na dako at mga panahon na amin pong kinasangkapan upang amin pong maisagawa ang tungkulin naming pananambahan at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Ngayon po ay nagtatapos kami ng aming gawain at muli kaming nahahanda na magsibalik sa aming mga dakong iniwanan, sa mga gawain naming iniwanan. Tataglayin namin ang aming habilin, ang aming pag-asa na muli mo po sana kaming ituloy-tuloy na ingatan at alalayan sa lahat ng mga dako at panahon na aming pong patutunguhan. Patuloy mo kaming iyakapin ng iyong dakilang pag-ibig at kapangyarihan upang kami ay maging ligtas sa lahat ng mga panahon na aming tatahakin. Ang buong 1 linggong araw na bago naming haharapin, ngayon pa lamang ay aming pong tinatanggap at pinasasalamatan na sa iyo. At nananalangin na sanay, patuloy kaming maging kabahagi ng mga tao, mga lalaki at babae na gaganap, lalakad sa mga panibagong araw na darating at maghuhusay ng aming mga gawain sa araw-araw at magiging bahagi kami ng iyong mga sangkatauhan na mabubuhay, maglilingkod, gaganap ng iyong mga kautusan. At sa muling pagtatapos ng 1 linggo,
pagsapit ng araw na naman ng aming pananambahan ay muli kaming sanang makaparito, makarating sa mga dako ng aming pananambahan, may nananatiling lakas at mahuhusay na diwa, magagandang kalagayan ng aming mga damdamin na muling magsasama-sama upang kami ay gumanap na naman ng araw ng pananambahan na tanging paraan po namin ng pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, iyo pong patnubayan sa tuwin ay basbasan ang aming mga kapatid na naglalakip ng mga pasasalamat dahilan sa pagsapit ng kaarawan ng kanilang anak. Gayon din ang sangkalahatan po sa amin. Lahat ng mga kapatiran sa bawat lokal at kung iyong iibigin, ang buong daigdig ay iyo pong iligtas at bigyan ng pag-asa at pagkakaisa upang maganap ang iyong naisin na ang lahat ng tao ay mangaligtas mula sa darating na parusa sa araw ng paghuhukom. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po ng ito ay aming ipinagtatagubilin sa iyo. Pinasasalamatan namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay at amin namang sa tuwi-tuwi na ay hinihili ang mga ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Yung munang nagpasalamat sa inyo pong dako, na kapatid na Rose Ann Tan at ang iyong buong pamilya ay tatanggap ng basbas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mangangaral. Po. At maging sa ating lahat, ating pong tanggapin ang basbas ng pagpapala ng Panginoon. Kabisan ng karapatang pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangaral, tanggapin ninyo ang basbas ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sali na kayong maupo at umawit tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at pipisan sa iyong piling sa langit, awit ay inihain sana ay marapati. Banal na handog ang tanging alay ang iyong lingkod. Disyonan na kaya naman ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin na lingkod ni Kristo upang ipahayan ang
Medyo mabagal yung version natin ngayon. Ha? Next week, medyo bilisan natin konti. Nakakatulog ako eh. Okay, tayo muling tumayo. Muli tayong magpasalamat sa Diyos. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya, ang salaping handog na nagmumula sa aming mga tapat na damdamin at tapat na pananampalataya, na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito ay aming pa ring inihahandog sa iyo, Panginoon. Aming pinapangarap ng buong puso na ito nawa ay magsilbing isang samyo na kalugod-lugod na ngayon sana'y makarating sa iyong dakong kinaroroonan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Iyo po sanang basbasan at pahintulutan na ang salaping ito ay maging mabuting kasangkapan ng iyong iglesia sa pagtataguyod ng pangangailangan ng pagtustos sa lahat ng mga proyekto ng iglesia gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid, bunga ng iba't ibang mga pangangailangan. At ang malaking bahagi ng salaping handog na ito na tinitipon at iniingatan ng iglesia, magamit nawang patuloy ng iyong mga mangangaral sa mga panahon na sila'y naghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga kapatid na tagapakinig ng iyong mga aral sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga pananambahan. At ang malaking bahagi pa rin ng salaping ito na aming iniingatan, patuloy na magamit nawa ng pangasiwaan sa mga gawain na ikatatawag pansin pa ng marami pa naming mga kapwa at kaibigan, mga mahal sa buhay, na sana ay datnan ng pagkarinig ng iyong mga aral ng katotohanan at sumapit din sa kanilang buhay, ang katulad ng sa amin, na sila'y makasama namin sa loob ng iyong bayan, tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito ay inihahandog namin ngayon at iniingatan sa loob ng iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng pagkakatiwala at kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doxologia. Ang At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na sumasa mga langit, at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailanpaman. Maraming salamat mga kapatid, hanggang sa muli.